na integridad sa gobyerno. Pag ganun na yung ating lipunan, walang pag-asa ang Pilipinas. At kapag walang pag-asa ang Pilipinas, saan tayo mapupunta? Kailangan natin ng direktang interbensyon ng taong bayan. Kung ang sistema natin ay walang kakayanan, kailangan natin gunitain at magkaroon ng panibagong people power sa pagbabago ng sistema. Mabuhay tayo! Yes! Bigyan ng inumin. Salamat. Para sa Senado? Yes! Loca Espiritu! Okay, ayon sa pag-aaral, para talaga may pagbabago, tatlong sunod-sunod na matinong pamamahala. Ang ginawa ni Presidente Cory dahil natuto tayo sa dictatorship, isang term lang ang presidente. Yes. Kaya gustong baguhin ng mga dinastiya yan para paulit-ulit sila. At kailangan ilabi natin sa Kongreso anti-dynasty law. Yes, Diyan tama. nakaugat ang lahat ng problema natin. Kaya ang pandaraya ay tuloy-tuloy. Makalusot Kontrolado ang mga lokal na dinastiya. Meron na yan, wala Alam yung natin interpretasyon. Yun lang. Okay, salamat, Atty. Luke. Ala ko, St. Luke. Atty. Meron na Luke. yun. Okay. Si Father Noel ay may sasabihin din. Father Noel, game na po ba tayo? Palakpakan natin. Lagi natin kasama sa Solidarity. SVD Father Gatchalian. Magandang tanghalian po. Tanghali. Magandang tanghali. Hindi po koinsidensya na pinagdiriwang natin ang kaarawan ni dating Presidente Cory at ang conversion ni San Pablo. Parehong date po yan. Sapagkat pinaglaban po ng ating mahal na ina, si Cory, ang demokrasya na tayo pantay-pantay. At yan din ang nangyari kay San Pablo. Dati-dati, tinutugis niya, pumapatay siya ng mga Kristiyano. Ngunit nang siya ay masilayan ng ilaw na nagmula sa langit, siya ay natauhan. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng kabiguan sa kanya. Ngunit ang Diyos nagbibigay ng kabiguan, kasawian, para pagkatapos siya ay ibangon. Dahil dito siya ay nagbago. Sapagkat hindi niya nalalaman na kanya palang pinapatay ang mga Kristiyano. Sapagkat ipinakita sa kanya nang siya ay mabulag, narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapaslang? At tinanong ni San Pablo, sino po kayo? Ako si Jesu Cristo na iyong inuusig. At doon, napagtanto niya na sa kabila na hindi niya pagkalam, nung maalaman niya na siya'y nagkamali, siya'y nagbago. At siya kanyang pagbabago, siya ay hinarap niya ang lahat ng kahirapan, hinarap niya ang lahat ng kahihiyan, hinarap niya ang lahat ng kabiguan para ipagtanggol ang kalayaan at kagustuhan ng ating Panginoon. Siya ay natangay sa ilaw ng Diyos. Pero ang ating mga politiko na nasisilaw sa pera, naniniwala ba kayo na magbabago yan? Nako. Malabo pa sa... Magbabago ba yan na nasisilaw sa pera? Malabo pa sa Mukhang tenta pera. ng pusit. Alam nyo, kaya namatay ang ating mga kapatid. Ang karamihan walang kinalaman sa katiwalaan. 30,000 po yan. Karamihan ay walang pagkasa. Sila ay pinaslang at dahilan sa pagsuhol ng pera sa mga pulis,
Dinayaran sila ang mga pulis para pumaslang. Hanggang ngayon ang mga nanay, walang natanggap. Yung pumaslang, yung may sala, sila pa ang binigyan ng karampatang promosyon Kaya nga. at kabayaran. Samantalang ang mga nanay naririto ngayon, sila hanggang ngayon nagpulis. Kaya po ito ay pinapag-usap natin sa kuwat ko na sana naman magkaroon ng tinatawag natin compensation bill sapagkat sila ay karapat-dapat. Hanggang ngayon sila po ay nagdudusa. Nawalan sila ng breadwinner. Ngayon, tungkol nga po sa sinabi kanina, ang Diyos ay pinapahintulutan tayong mabigo, maghirap tayo para tayo ay iangat. Iangat ang ating dangal. Napansin niyo naman ang kahirapan ng ating mga kapwa. Marami ang pinaslang. Marami ang nawalan ng trabaho. Bumagsak ang ating mga negosyo. Yan ba ang tunay na pagmamahal sa bayan? Dahil andito, dapat tayo magkaroon ng puso't damdamin para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Sapagkat wala silang kinalaman. Ngunit alam natin na ang pambababoy sa budget ay ginagamit lamang sa mga ayuda. At ang ayuda ay dadaan sa kamay ng mga politiko. Para bang sila ang nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Samantalang ang pera ng ayuda ay nanggaling sa bayan. Pera ng bayan ito. Pahihintulutan ba natin na ang mga politiko Parang sila nang may-ari ng pera natin eh. Samantalang hindi naman sa kanila. Hindi nanggaling sa bulsa nila yan. Nanggaling yan sa kaban ng bayan. Kaya ang pagbababoy sa budget ay kinakailangan nating salungatin. Sisikapin natin na ipagtanggol ang dangal ng bawat isa. Kung naramdaman natin ang kabiguan ng ating mga kapwa, ang paghihirap, ang pang-aapi, dapat tayo magising para ipagtanggol ang karangalan Wala ng sila bawat ito, isa. ano? Tayo po ay tinatawag. Liti, Ang wala. tunay na pagbabago ay kinakailangan tayo magkaisa para ipagtanggol ang mga naapi, ang mga manggagawa, ang mga tao naging biktima ng mga pamamaslang. Inihintay ko po kayo sa 31 Enero. Yes! Salamat, mahal namin Father Noel. Nako, talaga pagbabago ha. Hindi gusto daw ng Diyos ang hirap ng tao. Gusto niya tayong inangat. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, yung kulang ka sa pagmamahal. Yan, no? Salamat sa paalala, Father Noel. Dante, gising ka na? Si Dante, maaga dumating, ha? Ito yung, ano ba yung grupo niyo ni Pedro's Rep? Ano bang tawag doon? Okay, ayan. Magaling magsulat. Matingaw, basahin nyo. Si Ka Dante. Magandang umaga po. Isang pagpalang umaga mga kademokrasya. Sa arawan ngayon ng inaharang ng demokrasya na si dating Pangulo Cory Aquino na nagpakita ng tapang ng harapin ang hamon ng panahon ng madilim na lipunan. Tadhana ang nagdala sa dating Pangulo ng pangunahan ng pagbangon ng bansa mula sa diktadura tungo sa mapagpalayang lipunan na tinatamasa sa kasalukuyan. Sa pamumuno, hindi perpekto, subalit karespeto na hinarap ang hamon sa liderato higit ng lipunang pinamumuno. Hindi tumiklop at hinarap ng walang takot ang panganib ng mga pagtatangka sa demokrasya at napagtagumpayan ng bayan at ng mamamayan. Sa paghinog ng panahon, hinihikayat ang Pangulong Aquino na muling mamuno sa bansa bilang unang Pangulo
o bagong Pangulo sa Si Cesarino, yan yung... 1987. Ayan o. Ang kagalingan, Nagpicture na kami kanina eh. pinili Pangulong Cory ang bumaba sa pwestang tangan Ayan o, yung na naka-yellow. pagpapakita ng kawalan ng ambisyon na manatili sa panguluhan sa mahabang panahon. Ang larawan ng tunay na isinapuso ang karanasan at lantay na pagmamahal sa bayan. At patuloy ang mga halalan na patuloy na umuliran sa bansa. Muli, nasa harap ng bayan ang halalan na maglalanda sa bansa sa 12 na. pagtukso ng demokrasya na dapat palaguin bilang ang kalayaan sa pagpili ng pinunong bayan, maging ang pagharap sa hamon ng mga bagong teknolohiya at magpapadaya sa bayan sa kahirapan. Pumili ng tama sa halalan ng ampunlang demokrasya ay bumunga Ayun, ng na-interview sa doon, kaginhawaan at pagbangon Ha? sa kahirapan ng mamamayan. Ayun, na-interview siya. Maraming mga nag-aasam, nag-aambisyon na magservisyo sa bayan. Binigay nga. Balit Maaga kasi kami dumating. ang kawalan ng malasakit sa demokrasya. Tingnan mo si Alam. Nasa harap ngayon ang ilang nagpapakita. Ang nagbigay nito sa akin, kasi ano na nga. Dala yan ni Sylvia. Si Sylvia, wala. Sa Dito ba? bayan. Wala. Wala na? Tulad ni Pangulong Cory, nasa tamang gawa ng nanunungkulan ang pag-angat ng kabuhayan. Simulan sa ating halay ang pagpili Sabihin mo kay ano, ni ng Risa. tamang ihahalal Kasi siya man ang nagbigay sa para akin kanina. sa kinabukasan. Nasa kahon yun, hindi ko alam Oo, kung kasi kanina, maaga kami dumating.